Sa gitna ng tanghaling tapat, ang sikat ng araw ay tila isang nagbabagang bakal na walang awang pumapalo sa bubungan ng maliliit na kabahayan at sa sementadong lansangan ng lungsod. Ang alimuong na bumabangon mula sa aspalto ay parang isang nakatagong hininga ng apoy, at ang hangin ay mabigat at halos hindi magalaw. Sa gitna ng nakapapasong init na iyon, isang dalaga ang dahan-dahang naglalakad sa gilid ng kalsadang may mga bitak. Nakasuot siya ng kupas na kulay abong damit, mahabang pantalon na halatang luma na, at isang pares ng tsinelas na halos bumigay na. Sa kanyang likuran, isang malaking sako na yari sa katsa ang marahang umuugoy sa bawat hakbang niya. Puno ito at mabigat dahil sa mga bote at plastik na kanyang pinulot mula pa kaninang madaling araw. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang sentido, ngunit hindi maririnig sa kanya ang anumang daing. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa unahan, sa direksyon ng palengke na natatanaw na niya sa di kalayuan. Alam niyang marami pang bote siyang makukuha roon. Kailangan mas marami ngayon kaysa kahapon, bulong niya sa sarili habang pinupunasan ang noo gamit ang manggas ng kanyang damit. Bahagyang humahabol ang kanyang hininga, ngunit ang kanyang mga hakbang ay hindi nag-aalinlangan. Para sa kanya, ang bawat bote ay pag-asa. Wala siyang pakialam sa mga mapanuring tingin ng mga taong kung minsan ay mababa ang tingin sa kanya. Ang mahalaga, ang perang kinikita niya ay malinis at galing sa sarili niyang pagsisikap. Matatag ang mga hakbang ni Tala. Kahit na para bang sinusunog ng init ang kanyang mga talampakan na manipis na tsinelas lamang ang proteksyon, nagpatuloy siya sa paglakad, dumaan sa isang makipot na eskinita bago lumabas sa mas malaki at mas mataong kalsada. Sa magkabilang gilid ng daan, dikit-dikit ang mga tindahan, nagbebenta ng kung ano-anong bagay, mula sa mga gulay hanggang sa mga segundamanong damit. Sa tuwing makakakita siya ng basurahan sa tapat ng isang tindahan, humihinto siya sandali, yumuyuko, at pinipili ang mga boteng maaari pang maibenta. Maliksi ang kanyang mga kamay, matalas ang kanyang mga mata. Hindi niya kailanman ginagalaw ang mga paninda, lalo na ang mamalimos. Minsan, may isang tindera nang ingitian siya, o di kaya isadya siyang itinitira ng mga bote. Heto, kunin mo na, kaysa maging basura lang, sabi minsan ng isang matandang nagtitinda ng bigas. Si Tala ay tatango lamang, ngingiti ng bahagya, at ipagpapatuloy ang kanyang gawain. Alam niya, sa likod ng simpleng pamumuhay na ito, mayroong dangal na mahigpit niyang pinanghahawakan. At sa araw na ito, tulad ng mga nakaraang araw, hindi lang siya naglalakad para mamulot ng bote, kundi para patunayan na ang kahirapan ay hindi kailanman talunan ng karangalan. Nilagpasan niya ang palengke na nagsisimula ng ingayan ng tawaran, ng ugong ng mga tricycle, at ng halimuyak ng mga rekado na humahalo sa amoy ng tuyo at daing. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Tala, ang kanyang mga mata ay patuloy na naglilibot sa bawat sulok, lalo na sa mga basurahan sa tapat ng mga karenderya, sari-sari store, o mga pwesto ng gulay. Sa tuwing makakakita siya ng basurahan, hihinto siya ng walang pag-aalinlangan, yuyuko, at mabilis na pipiliin ang mga boteng plastik at babasagin na buo pa. Mabilis na gumagalaw ang kanyang maliliit, ngunit matipunong kamay, isa-isang inilalagay ang mga bote sa sakong lalo pang bumibigat. Wala siyang pakialam sa alikabok na dumidikit sa kanyang mga tuhod o sa pawis na namumuo na sa kanyang leg. Para sa kanya, hindi ito kahiyahiyang trabaho. Ito ay isang responsibilidad. Ang mahalaga, halal, bulong niya sa kanyang isipan, inuulit ang payo ng kanyang yumaong ina. Kilala na siya ng ilang mga tindera, mayroon pang ang sadya siyang iniipunan ng bote. Ngunit hindi rin ilan ang tumitingin sa kanya na tila isang dumi sa paningin. Hindi ito pinapansin ni Tala. Alam niyang ang dangal ay hindi nasusukat sa damit, kundi sa paraan ng pamumuhay. Sa ilalim ng tirik na araw na walang tigil sa pagpaparusa, si Tala ay nagpatuloy ng may tiyaga. Hindi siya nagmamadali, lalong hindi nagrereklamo. Bawat tindahang kanyang dinaraanan ay isang pagkakataon, hindi lamang para makapulot ng bote, kundi para magmasid. Kabisado niya kung sino ang mabait na tindera, sino ang masungit, at sino ang tahimik lang ngunit palihim na nag-iiwan ng bote sa isang sulok para sa kanya. Minsan, kailangan niyang maghintay sandali hanggang sa makaalis ang mga mamimili para hindi makaabala. Ale, pwede po bang kunin yung mga bote? Magalang niyang tanong sa isang nagtitinda ng sa malamig. Tumango lang ang ale at nagpatuloy sa pag-aasikaso ng kanyang mga paninda.
Umiti ng bahagya si Tala at ipinagpatuloy ang kanyang gawain. Ang sako sa kanyang likod ay mas mabigat na ngayon, ngunit ang kanyang mga hakbang ay nananatiling magaan. Alam niya, habang dumarami ang mga boteng kanyang naipon, lumalaki rin ang pag-asa para sa kinabukasan. At sa likod ng kanyang mukha na may bahid ng alikabok at pawis, mayroong determinasyon na hindi kayang wasakin ng init ng araw, lalo na ng pangungutya ng tao. Ang pawis ay patuloy na dumadaloy sa mukha ni Tala, binabasa ang kanyang payat, ngunit matikas na liig. Hindi siya nagrereklamo. Kahit na ang kanyang paghinga ay nagsisimula ng bumilis at ang kanyang mga paa ay parang napapaso sa init ng aspalto, bawat hakbang niya ay puno ng pasensya, bawat kilos niya ay mailayunin. Alam niyang kailangan niyang maging mas masipag ngayon kaysa kahapon. Kahit pagod, hindi niya hinahayaang talunin siya nito. Ang kanyang mga mata ay nananatiling alisto, ang kanyang mga kamay ay nananatiling maliksi. Kahit noong may isang batang itinuro siya habang tumatawa, yumukol ang sandali si Tala, at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho ng walang kibo, habang hinihigpitang muli ang tali ng kanyang sako na nagsimula ng lumuwag. Hindi niya kailangan ng papuri, lalo na ng awa. Sapat na sa kanya ang katapatan at pagsisikap. Naniniwala siyang ang buhay ay magbibigay sa kanya ng daan, marahan, tiyak at may dignidad. Sa dulo ng palengke, nang papaliko na si Tala sa isang eskinita, kung saan naroon ang isang lumang karenderya, may nahagip ang kanyang mga mata na hindi pangkaraniwan. 7 lalaking nakasuot ng uniporme ng pulis ang nagkukumpulan malapit sa isang pwesto ng gulay. Hindi sila nagbabantay o nag-aayos ng trapiko, kundi naglalakad ng kampante, isa-isang pinapasok ang mga tindahan sa kahabaan ng daan. Huminto sandali si Tala sa likod ng isang poste ng kuryente, nagkukunwaring namimili ng bote, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na nagmamasid. Nakita niya ang isang nagtitinda ng sili na nag-abot ng isang lukot na pera na nanginginig ang kamay. Sumunod ang nagtitinda ng tuyo. Pagkatapos ang nagtitinda ng tokwa. Lahat sila ay nagbigay ng pera ng walang reklamo, na para bang iyon ay isang obligasyong hindi maaaring tanggihan. Kumunot ang noo ni Tala. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong operasyon. Ito ay pangingikil na ikinukubli sa kapangyarihan. Dahan-dahang lumalim ang kanyang paghinga. Nakaramdam siya ng takot, ngunit mas nangingibabaw ang pagiging alisto. At nang hindi niya namamalayan, ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan siyang inilapit, diretso sa direksyon ng tindahan, kung saan madalas siyang kumukuha ng bote, na ngayon ay ang susunod na target ng grupo. Ang grupo ay kumikilos na parang isang makinang sanay na, maayos, organisado, at walang bahid ng konsensya. Pinapasok nila ang mga tindahan isa-isa, hindi bilang mga alagad ng batas, kundi parang mga preman na naniningil ng utang. Walang mission order, walang opisyal na paliwanag, tanging matatalim na tingin na nagiging hudyat sa mga tindera para dumukot sa kanilang mga bulsa. Minamasdan ni Tala mula sa malayo, ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw, ngunit ang kanyang isip ay mabilis na nag-aanalisa. Nakita niya ang isang matandang nagtitinda ng gulay na nag-abot ng mga barya na nanginginig ang kamay. Ang mga mata nito ay nakayuko, puno ng pagsuko. Walang nangahas na tumanggi, walang nangahas na magtanong. Ang lahat ay tila sanay ng mamuhay sa ilalim ng anino ng takot na tinatawag nilang key-protection money. Kinagat ni Tala ang kanyang labi. Alam niyang hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito, ngunit marahil ito ang unang pagkakataon na may isang saksi na hindi mananahimik lang. Bawat tindera ay nag-aabot ng pera na mailungkot sa mukha, na para bang iyon ay isang buwis na hindi nakasulat ngunit kailangang bayaran. May nagbigay ng 50 piso, may 100, depende sa laki ng kanilang paninda. Ang malinaw, walang nangahas na tumawad. Nakita ni Tala ang isang batang ina na nagtitinda ng turon na nag-abot ng 20 pesos habang nakatingin sa kanyang anak na natutulog sa ibabaw ng sako ng bigas. Ang perang iyon ay marahil pambili ng mantika para bukas, ngunit ngayon ay kailangan na lang ibigay. Kinuyom ni Tala ang kanyang kamay sa likod ng sako. Alam niya kung gaano kahirap kumita ng pera sa marangal na paraan at kung gaano kalupit ang mga taong umaagaw nito ng sapilitan. Dahan-dahang lumalim ang kanyang paghinga. Nanliit ang kanyang mga mata. Hindi pa niya alam kung ano ang kanyang gagawin, ngunit isa ang sigurado, hindi niya hahayaang palampasin ang kawalang katarungang ito.
At nang ang grupo ay nagsimulang maglakad patungo sa tindahan kung saan madalas siyang kumukuha ng bote, tumayo ng tuwid si Tala, handang harapin ang anumang mangyayari. Napagtanto ni Tala na hindi ito basta-bastang kotong. Ito ay sistematiko, planado at paulit-ulit. Sapat na ang kanyang nakita para malaman na ang mga tindera ay takot hindi dahil sa batas, kundi dahil sa banta na hindi kailanman binibigkas ngunit laging nakabitin sa hangin. Nanliit ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang kilos ng 7 lalaki. Ang paraan ng kanilang pagsasalita, mahina ngunit mariin. Ang paraan ng kanilang pagtingin sa mga paninda na parabang tinatantya kung magkano ang nararapat nilang kunin. Hindi gumalaw si Tala mula sa kanyang kinatatayuan, ngunit ang buo niyang katawan ay alisto. Alam niyang kung magmumukha siyang kahina-hinala, maaaring sa kanya maibaling ang kanilang atensyon, at iyon ay mapanganib. Ngunit, hindi rin niya kayang magkunwaring walang nakikita. Bawat patak ng pawis sa kanyang mukha ngayon ay parang mas bumibigat. Hindi dahil sa init, kundi dahil sa bigat ng katotohanan na nagsisimula ng humingi ng boses. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang humakbang pasulong, nagkukunwari pa ring abala sa mga bote malapit sa bangketa, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa grupo. Nang huminto siya sa tapat ng isa sa mga tindahan, kung saan madalas siyang makahanap ng mga bote ng sirop, biglang lumiko ang mga pulis sa parehong direksyon. Kagagaling lang nila sa katabing tindahan, ang pera ay nakatupi pa sa kanilang bulsa sa dibdib. Isa sa kanila, ang pinakamatangkad at may pinakakampanting lakad, ay lumingon sa direksyon ni Tala. Ang tingin nito ay sinuyod ang kanyang katawan mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay ngumisi. Ang kanyang mga kasama ay lumingon din, naakit sa imahe ng isang marungis na dalaga na nangahas tumayo sa kanilang daraanan. Hindi yumuko si Tala. Nanatili siyang nakatayo kahit alam niyang ang kanilang mga tingin ay puno ng pangungutya. Hindi niya alam kung ano ang kanilang sasabihin, ngunit handa siya, hindi para lumaban gamit ang salita, kundi gamit ang katapangang hindi nila kayang sirain. At sa loob ng ilang segundo, isa sa kanila ang humakbang palapit. Ang tunog ng kanyang tawa ay narinig na bago pa man niya bigkasin ang unang salita. Isa sa kanila, isang lalaking matangkad na may mapang-uyam na ngiti, ay huminto mismo sa harap ni Tala. Nanliit ang kanyang mga mata at bahagyang tumawa bago nagsalita ng malakas, sinasadyang marinig ng lahat. Miss Ganda, sayang naman ang ganda mo sa pagbabasura. Gusto mo, maging kerida ko na lang. Ang sinabing iyon ay sinundan ng malakas na tawanan mula sa kanyang mga kasama, na para bang nakakita sila ng pinaka-nakakatawang bagay sa buong araw. Nanahimik sandali si Tala, humigpit ang hawak niya sa isang boteng plastik, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Hindi siya lumingon, hindi umiwas, tinitigan niya lamang ng diretsyo ang mga mata ng pulis, isang tingin na hindi humihingi ng awa, kundi puno ng pagsusuri. Sa kanyang paligid, ang mga tindera ay nagsimulang yumuko, takot na madamay. Ang mainit na hangin sa tanghali ay parang lalong naging siksik, na para bang pati ang langit ay nagpipigil ng hininga. Bago pa man makapagsalita si Tala, sumabat ang isa sa mga kasama ng matangkad na pulis ng malakas, "Huwag mo nang pormahan iyan, baka mahawa ka pa sa pagiging pobre at mabaho niyan." Ang pangungusap na iyon ay nagpasiklab ng mas malakas pang halakhakan mula sa grupo. Nagtinginan sila sa isa't isa, nagtapikan sa likod, na para bang ang kanilang kalupitan ay isang birong dapat ipagdiwang. Ilang mga tao ang marahang umiling, ngunit nanatiling tahimik. Walang nangahas na magsalita. Dahan-dahang inilagay ni Tala ang boteng hawak niya sa loob ng sako. Ang kanyang kilos ay mahinahon, ngunit puno ng intensyon. Alam niyang hindi lang ito personal na insulto, ito ay isang pagsubok sa kanyang dangal, at sa dangal ng lahat ng taong matagal nang pinipilit yumuko ng huwad na kapangyarihan. At sa kanyang malalim na katahimikan, nagpasya siya, sa araw na ito, ang pananahimik ay hindi na isang pagpipilian. Hindi na tinagsitala kahit katiting. Ang kanyang mga mata na kanina ay kalmado ay nagliliyab na ngayon na parang bagang hinihipan ng hangin. Tinitigan niya ang 7 pulis, isa-isa. Walang takot, walang hiya. Ang alikabok at pawis ay nakadikit sa kanyang mukha, ang kanyang damit ay kupas at basa, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid na parang isang punong hindi natutumba sa anumang bagyo. Sa isang boses na malinaw, mahinahon ngunit tumatagos, sinabi niya, "Isa nga po akong mangangalakal, pero ang perang kinikita ko, galing sa sarili kong pawis."
hindi tulad ninyo na nangingikil sa mga maliliit na tao. Ang mga salitang iyon ay bumagsak na parang martilyo sa gitna ng palengke na biglang tumahimik. Ang kanilang mga tawa ay biglang natigil. Maging ang tunog ng langaw na dumadapo sa mga gulay ay maririnig. Ang mga mukha na kanina'y puno ng pangungutya ay nanigas, at pagkatapos ay namula sa galit na nagsisimulang umakyat. Isa sa kanila, ang may pinakamalaking katawan, ay agad na humakbang pasulong. Mabilis ang kanyang paghinga, umumbok ang mga ugat sa kanyang liig, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na parang isang mabangis na hayop na nainsulto sa harap ng kanyang mga kasama. Wala siyang sinabi, tinitigan niya lang si Tala ng isang tinging gustong manira. Sa kanilang paligid, ang mga tao ay nagsimulang umatras, lumalayo sa sentro ng unos na nabubuo. Nanatili si Tala sa kanyang kinatatayuan. Ang sako ng bote ay nakasabit pa rin sa kanyang balikat. Dahan-dahan niyang kinuyom ang kanyang mga kamay sa gilid. Alam niyang ang kanyang mga salita ay sumugat sa isang bagay na matagal na nilang itinatago sa likod ng uniforme, ang kahihiyan dahil nahuli at ang galit dahil sa katotohanang hindi na nila matatakpan. At sa nakabibinging katahimikan na iyon, handa si Tala, hindi lang para insultuhin, kundi para tumayo bilang boses para sa mga walang boses. Lubos na batid ni Tala ang panganib ng kanyang mga salita, ngunit hindi siya nagsisisi. Sa katunayan, sa unang pagkakataon sa mainit na araw na iyon, nakaramdam siya ng ginhawa na para bang ang bigat na matagal ng pinapasa ng mga tindera ay bahagyang naibsan mula sa kanyang mga balikat. Tumingin siya ng diretso sa unahan. Dahan-dahan ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib, kontrolado ang kanyang paghinga kahit na mabilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang ang katapatan ay madalas mapanganib, ngunit ang pananahimik ay mas nakamamatay. Sa kanyang paligid, ang mga mukha ng mga tindera na kanina ay malungkot ay nakatingin na ngayon sa kanya ng maihalong pagkamangha at pag-aalala. Isang lola na nagtitinda ng sibuyas ang napatakip ng bibig gamit ang nanginginig na kamay na para bang ngayon lang nakasaksi ng katapangang matagal nang nawala sa lugar na iyon. Hindi lumingon si Tala, ngunit naramdaman niya ang kanilang tahimik na suporta at iyon ay nagbigay sa kanya ng dagdag na lakas. Ang pulis na may pinakamalaking katawan ay hindi na nakapagpigil. Sa isang marahas na kilos, humakbang siya ng 2 beses at sumigaw, "Anong alam mo, babaeng pulubi? Ginagampanan lang namin ang aming tungkulin na mangolekta ng protection money para sa kaayusan." Ang kanyang boses ay dumagundong na para bang gusto niyang takpan ang kanyang kahihiyan gamit ang peking kapangyarihan. Ngunit hindi na tinag si Tala. Itinaas niya lang ng bahagya ang kanyang baba, na natiling matalim ang kanyang mga mata. "Kung tungkulin po iyan, bakit hindi ninyo gawin sa loob ng istasyon ng pulis? Bakit kailangang patago na parang mga magnanakaw?" Sagot niya ng mahina, ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat. Namula ang mukha ng pulis, kumibot ang ugat sa kanyang sentido. Hindi niya inasahan na isang mangangalakal ang maglalakas loob na magsalita ng ganoon kalinaw, lalo na sa harap ng maraming saksi. At sa loob ng ilang segundo, sumabog ang kanyang galit. Hinablot niya ang braso ni Tala, handa na siyang kalagkarin sa gitna ng daan bilang isang leksyon. Sa isang marahas at puno ng galit na kilos, kinalagkad ng pulis si Tala palabas ng bangketa, hinila ang kanyang braso hanggang sa halos matumba siya. Itinulak siya nito sa gitna ng mainit at sikat na kalsada, kung saan ang itim na aspalto ay sumasalamin sa sikat ng araw na parang nagbabagang uling. Natumba si Tala, sumabit ang kanyang paa sa isang maliit na bato, ngunit agad siyang tumayo muli. Dumikit ang alikabok sa kanyang tuhod, at ang sako ng bote ay nahulog mula sa kanyang balikat na may tunog ng nagbabanggaang plastik. Nakatayo ang pulis sa harap niya, mabilis ang paghinga, nag-aapoy ang mga mata. "Sino ka sa akala mo? Ang lakas ng loob mong insultuhin kami sa harap ng publiko," sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngao sa gitna ng mga tindahang biglang tumahimik. Ang mga tindera ay yumuko, walang nangahas na tumingin, takot na sila ang susunod na puntiryahin. Bago pa man makapagsalita si Tala, lumapit ang 3 pang pulis. Isa sa kanila ay bumisi habang dinadampot ang sako ng bote na nasa lupa. "Ito ba ang yaman mo? Tingnan natin kung gaano kahalaga," sabi niya. At sa isang mabilis na kilos, itinaas niya ang sako. Tumingin lang si Tala, kalmado pa rin ang kanyang paghinga. Kahit na mabilis ang tibok ng kanyang puso, alam niyang hindi lang ito pang-iinsulto.
Ito ay isang pagtatangka na ibaba ang kanyang pagkatao sa harap ng lahat upang sirain ang kanyang dangal para wala ng mangahas na lumaban pa. Ngunit sa kanyang katahimikan, nanumpa siya, hayaan ng madumihan ang aking katawan, basta't manatiling malinis ang aking puso. At nang itinaas ang sako, handa na siya, hindi para umiyak, kundi para patunayan na ang karangalan ay hindi basta-basta naiurakan. Itinaas ng mataas ng isa sa mga pulis ang sako ng bote. At sa isang malupit na tawa, ibinuhos niya ang lahat ng laman nito sa ulo ni Tala. Ang mga boteng plastik at babasagin ay bumagsak sa kanyang buhok, balikat, at likod na may maingay na kalabog. Ang ilan sa mga bote ay mailaman pang malabong tubig na agad bumasa sa kanyang buhok, dumaloy sa kanyang mukha at sa kanyang kupas na damit. Ang amoy ng panis na inumin na maihalong alikabok at pawis ay sumingaw sa paligid. Nakatayo si Tala sa gitna ng kalsada, hindi gumagalaw. Ang kanyang katawan ay puno na ngayon ng basura. Gusot ang kanyang buhok, basa ang kanyang damit. Ang mga pulis ay tumawa ng may kasiyahan, nagtapikan sa likod na parabang nanalo sa isang pustahan. Ayan, mas bagay yan sayo. Isang tunay na basurera, sigaw ng isa sa kanila, sinundan ng mas malakas pang tawanan. Samantala, ang mga tao sa paligid ay nakayuko lamang o tumalikod. Isang ale na nagtitinda ng sili ang mahigpit na hinawakan ang mga barya sa kanyang kamay, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi nangahas na magsalita. Ang mga batang kanina ay naglalaro sa eskinita ay nagtago sa likod ng mga lona ng tindahan. Walang nangahas na lumaban, takot na isara ang kanilang mga paninda, takot na mapahiya, takot na mawalan ng kita para sa araw na iyon. Sa gitna ng katahimikang puno ng masamang tawa, dahan-dahang itinaas ni Tala ang kanyang mukha. Ang tubig ay dumadaloy mula sa kanyang sentido, hindi dahil sa pag-iyak, kundi dahil sa natirang laman ng mga bote. Ang kanyang mga mata ay hindi nakalmado, nagliliyab na ito ngayon ng apoy na hindi kayang patayin ng insulto o maruming tubig. Tinitigan niya ang 7 pulis, isa-isa, at dahan-dahang ipinagpag ang mga boteng nakadikit pa sa kanyang damit. At sa kanyang malalim na katahimikan, alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Ito ang simula ng hustisyang matagal nang naantala. Ang mga pulis ay tumawa ng may kasiyahan, na para bang ang kanilang maliit na tagumpay sa araw na iyon ay sapat na para patatagin ang kanilang kapangyarihan sa walang labang palengke. Nagtinginan sila ng may ngiti ng pagwawagi. Ang ilan ay sinadyang tapakan ang mga bote sa lupa na parang tinatapak-tapakan ang danga ni Tala. Isa sa kanila ay sumigaw, sa susunod, huwag kang magmalinis. Isa ka lang basura, katulad ng mga boteng iyan. Ang kanilang tawa ay umalingaw-ngaw, tumalbog sa mga pader ng mga tindahang tahimik. Ang mga tao ay nanatiling hindi kumikibo. May nagkunwaring abala sa pag-aayos ng paninda, may yumuko ng husto. Mayroon pa ngang nagmamadaling isara ang kanilang pwesto para hindi madamay. Walang sinuman ang nangahas na tumingin kay Tala, lalo na ang tumulong sa kanya. Ang takot ay matagal nang nakaugat, mas malalim kaysa sa pagkauhaw sa katarungan. Ngunit, sa gitna ng mga insulto at tawanan, dahan-dahang tumayo si Tala, marumi at basa. Sinuklay niya ang kanyang magulong buhok gamit ang kanyang mga daliri na nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na nagsisimula ng umakyat sa kanyang kalooban. Pinagmasdan niya ang mga duwag na mukha sa kanyang paligid, at muling tiningnan ang mga pulis ng isang titig na hindi na maaaring maliitin. Sa isang boses na mahinahon ngunit matalim na parang patalim, sinabi niya, hindi kayo karapat-dapat na magsuot ng uniforme ng pulis. Mas bagay sa inyo ang damit na suot ko ngayon dahil ang ugali ninyo ay mas marumi pa kaysa sa mga boteng ito. Ang mga salitang iyon ay bumagsak na parang kidlat sa katanghalian. Ang kanilang tawa ay natigil. Ang mga mukha na kanina'y puno ng pangungutya ay nanigas. At sa unang pagkakataon, ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanilang mga puso, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa katotohanang hindi na nila kayang itanggi. Tumayo ng tuwid si Tala sa gitna ng daan. Kahit basa at mabaho ang kanyang damit, kahit magulo ang kanyang buhok, dahil sa mga boteng ibinuhos sa kanya, tinitigan niya ng diretso ang mga pulis. Hindi mataas ang kanyang boses, ngunit bawat salita niya ay tumutusok na parang tinik na hindi maaaring baliwalain. Ang unipormeng iyan ay dapat ninyong gamitin para protektahan ang mamamayan, hindi para mangikil at mang-api sa mga naghihirap ng kumita ng pangkain, sabi niya ng marahan ngunit mariin.
Sa kanyang paligid, ang mga tao ay nagsimulang magtinginan. May nagpipigil ng hininga, may kumakagat ng labi, ngunit wala pa ring nangahas na magsalita. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, ang buto ng katapangan ay dahan-dahang nagsimulang tumubo. Isang nagtitinda ng tokwa ang mahigpit na hinawakan ang mga barya sa kanyang bulsa, na para bang ayon lang naalala ang kanyang dangal na matagal nang inilibing ng takot. Ang galit ng mga pulis ay tuluyan ng hindi makontrol. Hindi nila inasahan na isang mangangalakal ang maglalakas loob na magsalita ng ganoon kalinaw, lalo na sa harap ng maraming saksi. Namula ang kanilang mga mukha, umumbok ang mga ugat sa kanilang liig, at ang kanilang paghinga ay bumilis na parang mga hayop na nasukol. Ang pinakamatangkad sa kanila ay humakbang pasulong, ang kanyang nanginginig na daliri ay itinuro sa ilong ni Tala. Manahimik ka na! Ang lakas talaga ng loob mo sa amin. Gusto mo bang bugbugin ka namin? Sigaw niya, ang kanyang boses ay dumagundong, na para bang gusto niyang takpan ang kahihiyang nagsisimula ng kumain sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga kasama ay nakatayo sa likod niya, handang suportahan ang banta ng dahas. Naniniwala silang isang sampal lang, iiyak na ang babaeng ito at hihingi ng tawad. Ngunit ang hindi nila alam ay hindi ordinaryong babae si Tala. At sa araw na ito, matututunan nila na ang katapangan ay hindi nasusukat sa damit, kundi sa pusong hindi yumuyuko sa kawalang katarungan. Hindi sinagot ni Tala ang banta ng salita. Sa halip, bigla siyang tumawa, isang tawang malakas at malaya, na para bang nakakita siya ng pinakakatawa-tawang bagay sa mundo. Ang kanyang tawa ay hindi tanda ng kabaliwan, kundi purong pangungutya sa kasinungalingang matagal na nilang itinatago sa likod ng kanilang mga plaka at uniforme. Nagtinginan ang mga pulis, nalilito at lalong nagagalit. Naramdaman nilang pinaglalaruan sila, iniinsulto sa harap ng publiko ng isang babaeng dapat sana ay walang laban. Namula ang kanilang mga mukha, kinuyom ang mga kamao, at sabay-sabay silang humakbang pasulong. Isa sa kanila, ang pinakabata at marahil ay ilang buwan pa lang sa serbisyo, ang nakaramdam na pinakamasakit ang sugat sa kanyang ego. Nang walang pag-iisip, humakbang siya pasulong at, sa buong galit, sinampal si Tala ng buong lakas. Ang tunog ng sampal ay umalinggaw sa palengke na biglang tumahimik. Bahagyang natumba si Tala, namula ang kanyang pisngi, ngunit hindi siya bumagsak. Dahan-dahan niyang tiningnan ang batang pulis, hindi nang may paghihiganti, kundi ng isang malamig na titig na nagparamdam sa kanya na parang nasa gitna siya ng entablado, tinututukan ng ilaw sa kadiliman. Lumipas ang ilang segundo sa nakabibinging katahimikan. At nang walang babala, kumuha ng pwesto si Tala. Ang kanyang katawan na kanina'y mukhang mahina ay nanigas, na parang isang spring na handang magpakawala ng enerhiya. Sa isang kilos na mabilis at tiyak, ginantihan niya ang sampal, hindi ng emosyon, kundi ng isang teknik na halatang sanay. Ang kanyang palad ay tumama sa pisngi ng batang pulis na may di inaasahang lakas, dahilan para umikot ang katawan nito at bumagsak sa mainit na aspalto. Naghabol ito ng hininga, nanlalaki ang mga mata, puno ng gulat ang mukha. Hindi niya inasahan na ang isang mangangalakal ay may lakas na higit pa sa kanyang itsura. At sa sandaling iyon, ang unang takot ay sumilip sa kanilang hanay. Ang pangyayaring iyon ay nagpatulala sa buong grupo ng mga pulis. Nagtinginan sila, ang kanilang mga mayabang na ngiti ay naglaho, napalitan ng ekspresyong puno ng pagkalito at pag-iingat. Ang pinakamatangkad ay umatras ng kalahating hakbang, nanliit ang kanyang mga mata, sinusubukang unawain ang nangyari. Ang babaeng inakala nilang mahina at madaling yurakan ay nagawang patumbahin ang isa sa kanila sa isang kilos lamang. Hindi na maririnig ang kanilang tawa, ang naroon na lang ay ang mabibigat na paghinga at ang tensyon sa kanilang pagitan. Isa sa mga pulis ang nagsimulang kapain ang kanyang bulsa, marahil ay naghahanap ng radyo o baril, ngunit nag-alinlangan. Hindi na nila tinitingnan si Tala bilang isang ordinaryong mangangalakal, kundi isang banta na hindi maaaring maliitin. Hindi sila binigyan ni Tala ng oras para mag-isip. Sa isang mabilis at mahinahong kilos, humakbang siya pasulong. Ang kanyang postura ay ganap na nagbago, tuwid ang likod, matatag ang mga balikat, ang mga paa ay handa sa anumang atake. Isa-isa niyang pinagmasdan ang kanilang mga mukha, puno ng kumpiyansa, walang bahid ng takot. Alam niyang hindi na ito tungkol sa kanya lamang, ito ay tungkol sa katarungang matagal ng pinatahimik ng takot. At sa loob ng ilang segundo, nagsimula siyang kumilos, hindi nang may bulag na galit,
kundi ng may katumpakang isinilang mula sa mahabang pagsasanay at disiplinang hindi nakikita. Ang grupo, na kanina ay kampante dahil sa kanilang bilang at uniforme, ay nagsimula ng magtinginan, naghahanap kung sino ang unang susugod. Ngunit bago pa man sila makabuo ng stratehiya, si Tala na ang unang kumilos at ang tunay na laban ay nagsimula na. Sa isang kilos na mabilis at kontrolado, pumasok si Tala sa gitna ng mga nagkukumpulang pulis. Hindi siya sumugod ng may emosyon, kundi ng may katumpakan. Bawat sipa, bawat suntok, bawat iwas ay ginawa gamit ang isang teknik na halatang pinag-aralan ng maraming taon. Isa-isa silang bumagsak. Mayroong natumba dahil sa isang sipa sa tagiliran, mayroong bumaliktad matapos pilipitin ang kanyang pulso, at mayroon ding sumubsob dahil sa biglaang pagkawala ng kanyang balanse. Walang malakas na sigaw, walang sobrang drama, tanging tunog ng mga katawang bumabagsak sa mainit na aspalto, mga hiningang naghahabol, at maliliit na daing na nagsimulang marinig sa gitna ng palengke na ngayon ay tuluyan ng natahimik. Ang mga taong kanina itahimik ay nagsimula ng mag-angat ng ulo. Nanlaki ang kanilang mga mata, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Sa loob ng wala pang 15 minuto, ang 7 pulis ay nakahandusay na sa kalsada, bugbog sarado. Naghahabol sila ng hininga, gusot at maalikabok ang kanilang mga uniforme. Ang ilan ay nakahawak sa kanilang mga braso o tiyan, ang kanilang mga mukha ay maputla dahil sa sakit at kahihiyan. Ang may pinakamalaking katawan, na kanina'y pinakamayabang, ay nakaupo na ngayon at nakasandal sa bangketa. Mabigat ang kanyang paghinga, ang mga matay nakatingin sa kawalan. Wala nang tawa, wala nang banta, tanging katahimikan na puno ng mga hininga ng kanilang mga sugat. At sa gitna nilang lahat, nakatayo si Tala. Nakasuot pa rin ng marumi at basang damit, ngunit tuwid ang kanyang katawan, kalmado ang kanyang mga mata, na para bang katatapos lang niyang gawin ang isang tungkuling kailangan talagang gawin. Hindi siya ngumiti, hindi umiyak, nakatayo lang, pinagmamasdan ang resulta ng katapangang matagal nang itinago ng maraming tao. At sa unang pagkakataon, naramdaman ng palengke na iyon ang tunay na hangin ng kalayaan. Sila na kanina ay mayabang ay nagmamakaawa na ngayon na parang mga batang nawala ng laruan. Isa sa mga pulis na duguan ang ilong at punit-punit ang uniforme ay umiiyak habang hawak ang kanyang braso. "Patawad po, ma'am. Patawad po. Hindi po namin alam," sabi niya ng pautal-utal, nanginginig ang boses sa tunay na takot. Ang iba ay sumunod sa pagmamakaawa. May yumuko ng husto, may sumubok gumapang palayo, na para bang gustong maglaho sa paningin ng lahat. Ang kahihiyan at takot na matagal na nilang ipinapataw sa mga tindera ay bumalik ngayon sa kanila at hindi sila handa para harapin ito. Sa gitna ng mga daing at paghingi ng tawad, nanatiling tahimik si Tala. Hindi ng insulto, hindi gumanti. Nakatayo lang siya, hinahayaang maging saksi ang katahimikan sa kanilang pagbagsak. Isa sa kanila, ang pinakamataba at puno ng pawis ang mukha, ay tumingin kay Tala na nanlalaki ang mga mata. Humihingal siya. Ang kanyang boses ay paos dahil sa matinding takot. "Sino-sino ka ba talaga?" tanong niya ng mahina, na para bang ngayon lang napagtanto na ang babae sa kanyang harapan ay hindi basta-bastang mangangalakal. Nakita niya kung paano kumilos si Tala, mabilis, kalmado, sanay, at nagsimulang mapagtanto na hindi ito swerte, kundi isang kakayahang sinadyang itago. Hindi sumagot si Tala gamit ang salita. Tinitigan niya lang ito sandali at dahan-dahang dinukot ang isang bagay mula sa bulsa ng kanyang maruming damit. Mula roon, inilabas niya ang isang maliit na itim na radyo, buo pa rin kahit na ang kanyang katawan ay puno ng alikabok at maruming tubig. Ang kilos na iyon ay nagpatinginan sa lahat ng mga pulis. Ang kanilang mga mukha ay namutla, at sa sandaling iyon, alam na nilang lahat na hindi sila nakikipag-away sa isang pobreng babae, kundi sa isang taong mas mapanganib pa kaysa sa kanilang inaakala. Binuksan ni Tala ang radyo sa isang mahinahong kilos, na para bang walang pakialam sa mga tingin ang takot mula sa 7 pulis na nakahandusay sa paligid niya. Isang maliit na ingay ang narinig bago sumagot ang isang boses sa kabilang linya. Nang walang pag-aalinlangan, inilapit niya ang radyo sa kanyang bibig at nagsalita ng malinaw na boses, kalmado, ngunit puno ng otoridad. "Report, Commander. Na-neutralize ko na ang mga target. Posisyon ayon sa plano." Ang mga salitang iyon ay bumagsak na parang isang malaking bato.
Ang mga mukha na kanina'y maputla ay tuluyan ng nawalan ng kulay. Nagtinginan sila at pagkatapos ay tumingin kay Tala na nanlalaki ang mga mata, isang halo ng gulat, hindi paniniwala at purong takot. Isa sa kanila ay mas lumakas pa ang iyak, nanginginig ng husto ang katawan, na para bang ngayon lang napagtanto kung gaano kalalim ang hukay na kanilang hinukay para sa kanilang sarili. Agad nilang naintindihan ang katotohanan. Si Tala ay hindi isang ordinaryong mangangalakal, siya ay isang intel na nagpapanggap, nangangalap ng ebidensya, nagmamasid sa kanilang kilos, at naghihintay ng tamang pagkakataon para pabagsakin sila. Lahat ng boteng kanyang kinuha, lahat ng pananahimik niya, lahat ng insultong tinanggap niya, lahat ay bahagi ng isang operasyong hindi nila naintindihan. At ngayon, ang operasyon ay tapos na. Isa sa mga pulis na hawak pa rin ang kanyang braso ay dahan-dahang gumapang palapit kay Tala, paos ang boses dahil sa pag-iyak. Intel ka? Diyos ko po, hindi po namin alam. Sumusunod lang po kami sa utos pagmamakaawa niya. Ngunit hindi na tinag si Tala. Tumingin lang siya ng diretso sa unahan, hawak pa rin ang radyo. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, hindi galit, hindi masaya, nakatuon lamang sa tungkuling hindi pa lubusang tapos. At sa di kalayuan, nagsimulang marinig ang ugong ng makina ng sasakyan, isang ugong na dahan-dahang lumalakas, dala ang katarungang matagal ng naantala. Hindi nagtagal matapos ang ulat na iyon, ang ugong ng mga makina ng patrol car ay narinig na papalapit mula sa dulo ng kalsada. Isa-isang dumating ang mga sasakyan ng pulis na kulay puti at asul, huminto mismo sa harap ng palengke na nababalot pa rin sa tensyon. Bumukas ang mga pinto at bumaba ang ilang mga pulis na kumpleto sa uniforme, may matatag na mga hakbang. Ngunit ang ikinagulat ng mga tao, hindi nila agad hinuli si Tala, sa halip, sumaludo sila sa kanya. Isang opisyal na may mataas na ranggo ang lumapit, yumuko ng may paggalang at nagsalita ng mahina, tapos na ang operasyon. Salamat, Agent Tala. Ang boses na iyon ay sapat na malakas para marinig ng lahat, at agad na nagbago ang mga mukha sa paligid mula sa takot patungo sa pagkamangha. Ang babaeng matagal na nilang itinuring na isang mangangalakal ay bahagi pala ng isang puwersang nagpapanatili ng katarungan mula sa anino. Ang mga korap na pulis na nakahandusay sa aspalto ay tuluyan ng nawalan ng pag-asa. Nagyakapan sila, humahagulgol, nagmamakaawa para sa isang awa na hindi darating. Ilan sa kanila ang sumubok na tumayo, ngunit agad na pinigilan ng mga opisyal na may dalang posas. Sa mabilis at sanay na kilos, isa-isa silang pinusasan at pilit na pinatayo. Kahit masakit pa ang kanilang mga katawan, wala na ang kanilang kayabangan, wala na ang unipormeng ginamit para mang-api. Ang tanging naroon ay mga maputlang mukha at mahihinang hakbang patungo sa mobile ng kulungan. Ang mga taong kanina itahimik ay nagsimulang magbulungan, pagkatapos ay pumalakpak ng mahina at lalong lumakas. Isang ale na nagtitinda ng sili ang humagulgol, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawa. Ginhawa dahil ang bigat na matagal na nilang pasan ay sa wakas, nawala na. At sa gitna ng lahat ng ito, si Tala ay nanatiling nakatayo ng kalmado, pinagmamasdan ang katarungan na nagsisimula ng umusad, tulad ng lagi niyang pinaniniwalaan na mangyayari. Sa paglilitis na ginanap ilang linggo pagkatapos, ang kapaligiran sa korte ay tensyonado, ngunit puno ng pag-asa. Si Tala ay nakaupo sa silya ng mga saksi, nakasuot pa rin ng simpleng damit, kalmado ang mukha gaya ng dati. Sa kanyang tabi, ilang mga tindera mula sa palengke, kasama na ang ale na nagtitinda ng sili at ang lola na nagtitinda ng sibuyas, ay nakaupong ninenerbiyos ngunit matatag. Dumating silang lahat hindi lamang bilang mga biktima, kundi bilang mga saksi ng katapangang sa wakas ay sumira sa mahabang katahimikan. Tinawag ng hukom ang mga pangalan ng mga pulis, isa-isa, na ngayon ay nakaupo ng malungkot sa silya ng mga akusado. Ang kanilang mga uniforme ay tinanggal na, ang kanilang mga mukha ay maputla at walang buhay. Ang mga ebidensyang nakalap ni Tala sa kanyang pagpapanggap, mga recording ng boses, mga tala ng transaksyon, hanggang sa mga testimonya ng mga tindera, ay iprinisenta ng maayos, hindi nag-iwan ng puwang para sa kanilang depensa. Ang resulta ng paglilitis ay malinaw at matatag. Ang 7 pulis ay idineklara na nagkasala sa paulit-ulit na pangingikil, pag-abuso sa kapangyarihan, at mga gawaing hindi karapat-dapat bilang mga miyembro ng kapulisan. Sila ay sinibak sa serbisyo ng walang karangalan, hinatulan ng pagkakakulong ng tig-3 taon,
at inutusang magbayad ng multa na nagkakahalaga ng 15,000 piso bawat isa. Ang pinakanakruson, ang pera mula sa multa ay hindi mapupunta sa kaban ng bayan, kundi ibabalik ng direkta sa mga maliliit na tindera na naging biktima ng kanilang pangingikil sa loob ng 3 buwan. Nang basahin ang hatol, isang maliit na hikbi ang narinig mula sa mga manonood, hindi hikbi ng kalungkutan, kundi ng ginhawa. At sa gitna ng silid na puno ng katarungang sa wakas ay naipatupad, si Tala ay yumuko lang sandali at mumiti ng bahagya. Ang kanyang misyon ay tapos na, ngunit ang epekto nito ay mananatili ng matagal sa bawat pwesto na ngayon ay malaya na sa anino ng takot. Matapos ang hatol, ang kapaligiran sa labas ng korte ay naging mainit at puno ng pasasalamat. Ang mga tindera na dating nabubuhay sa takot ay nagyayakapan. May umiiyak, may tumatawa ng mahina habang pinupunasan ang mga luha. Nangako sila sa isa't isa na hindi na sila mananahimik kapag nakakita ng kawalang katarungan dahil pinatunayan ni Tala na isang boses lamang ay sapat na para yugyugin ang pader ng kasinungalingan. Ang pera ng multa na nakolekta mula sa mga korap na pulis ay simbolikong ibinalik sa isang maliit na seremonya sa barangay hall, sinaksihan ng mga residente, mga opisyal, at syempre, si Tala na nakaupo sa isang sulok. Ayaw maging sentro ng atensyon. Ang gusto niya lang ay umiral ang katarungan, hindi ang papuri. Ilang araw pagkatapos, muling naglakad si Tala sa palengke sa ilalim ng tirik na araw. Ngunit ngayon, hindi siya nagdadala ng sako ng bote. Dumating siya bilang isang panauhing pandangal, inanyayahan ng mga tindera para sa isang simpleng tanghalian sa kanilang paboritong karenderya. Sinalubong siya ng mga taos pusong ngiti, tinatawag siya hindi bilang isang mangangalakal, hindi bilang isang lihim na ahente, kundi bilang si Tala, ang dalagang nangahas tumayo. Nang nakaupo na ang lahat, hindi siya masyadong nagsalita, tumatango lang ng marahan, at tinanggap ang isang mangkok ng kanin na may pritong tokwa. Ang maliit na pangako na ginawa niya para sa kanyang kapatid ay natupad na ngayon sa paraang hindi niya inaasahan. At nang siya ay pauwi na, ang kanyang mga hakbang ay nanatiling kalmado, ang kanyang mga mata ay nanatiling alisto, dahil alam niyang ang katarungan ay hindi isang katapusan, kundi simula ng isang responsibilidad na patuloy na naglalakbay. Ang aral mula sa kwentong ito ay napakalinaw. Ang katarungan ay hindi nasusukat sa damit o trabaho, kundi sa katapangang ipagtanggol ang tama. Kahit nag-iisa, kahit iniinsulto, kahit kailangang labanan ang maling kapangyarihan. Ang dangal ay hindi